ng gusto, no? Maputol lang natin ng konti. Imagine niyo yumaman ng gusto. Paano hindi yayaman ng gusto? Eh di umano itong kongresista na ito ay sangkot nga sa ghost project ng flood control sa Davao. Matindi talaga mga DD shits na. Matindi ang karisma at abilidad sa kwarta nitong mga DD shit na ito. 'Di ba? 'Di ba? Mama Lydia Ehem, shoutout po. 'Di ba mga kababayan? Grabe. Talamak talaga, no? Ang bilihan ng laman. Basta may flood control ka. Podcast 11 years. Grabe ka naman. Grabe. Ang favorite gift na palagi niyang hinihingi ay house and lot. Confirmed 100%. Takinan to. Ito talaga yan. Puta. Ano ito talaga? Oh my God, mga kahombre ko. Tignan nyo. Pumapasok ho sa loob, mga kahombre ko, ng isang bahay ba ito? Bahay ba ito? O kwarto? Ewan ko. My God, man. Oh. Nako, mga kababayan, sa totoo lang, alam namin yan. Oo. Na, ano sa amin yan, na hahapyaw ba? O, nabubulong ba? O, kaya nga meron kami mga picture. Kaya meron kami mga evidence, mga kababayan. May mga hawak kaming resibo. Sabi nga, di ba? So, kung kinainan. Basta, hindi mo wala ka pakialam. God, medyo shock pa rin po ako, mga kahombre ko. So, ay, nag-holding hands. Sana, holding hands, mga kahombre ko. So, sabi ko, puti, matibay. Mas may chemistry pa to kaysa kay Alden at Catherine na mukhang magkumare. Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Grabe, mga kahombre ko. Makikita ho natin dito na may special kung hawakan ng kamay. Napakahirap po nitong itanggi ngayon. Sige nga, Minggan, i-zoom mo nga ng konti para makita yung kamay, no, ng kongresista at saka nitong si Kim Domingo. Paldo. Siyempre, paldo. Di ba? Paldong paldo. Di ba? Hindi ako, kasi tanga mo. Yun. Kung nandyan ako, bogbog sarado ka rin sa akin. O pag nagkasalubong kami, ganun lang kasimple yun. Ay, nako, mga kahombre. Kaya nang kasi mga ito sinasama ko. Sa CICC, no? So, mahirap naman 100% paniwalaan. Pero, my God, man, may isa pang video na gumagalaw. So, I don't know, man. Eh, kayo, sabihin nyo ba, sa Kim Domingo ba ito? Kilala nyo ba itong kongresista na ito? Kasi ako, hindi ko alam, no? Hindi ko mamukhaan, mga kahombre. Kasi, nyo na yung tunay na hinahanap. Ako kilala ko yan. Kilala namin yan. Bataan ni Sara yan. Bataan ni Digongyo yan. Kilala namin yan, makagago. Yan nga yung naimbestigahan sa flood control issue dyan sa Davao. Na walang project. Grabe, no? Grabe itong mga tao na ito. Grabe, walang puso, di ba? Imagine niyo nabibilan ng house and lot yung babae niya, yung alaga niya. Anak ng toko, galing sa, no? Ewan ko ba? Ewan ko ba? Paano nila nasisikmura yan, mga kababayan? Na hindi naman nila pinagtrabahuhan, kinupit lang nila sa kaban ng bayan. Pero kayang-kaya talaga nilang ipa-mood-mood, no? Maging sa mga alaga nilang artista, 'di ba? Maging sa mga kabit nilang artista. Grabe, no? Iba talaga pag DDS. Makapal ang mukha. Tuloy. Isang picture na kumakalat niyan sa Reddit, mga kahombre, na nakuha ng aking butihin na si Mingad, mga kahombre. Sige, Mingad, ilabas mo. Grabe, mga kahombre. Ayan Mukhang siya nga ho ito, mga kahombre ko. Nako po, matindi ho ito. Tutan ka mo. Ina mo. Sige iso mo nga ng konti, Mingad, tuta. Nako, king talaga. Sige, Domingo nga ba yan, mga kahombre? Mukhang napakasaya niya ho. No? Anyway, di ba, kung magre-rely tayo sa chismis ni Sian Gaza, siguro nasa 80 to 90%
lumalabas mga kahombre ko Tama. na totoo, di ba? Sa social media, yung nilalabas niya. Ang Correct. latest niya na nasagap ko ay yung kay Bea Bores, di ba? So, lumabas naman na totoo talaga, mga kahombre ko. Oh my God. Pero, marami pang iba, no? Pero meron din iba pumapalya kay Sian Gaza. Pero, karamihan, siguro nasa 80 to 90% ay lehitimo at mukhang ito, mga kahombre ko, ay mukhang lehitimo ho ito, no? Nako, ewan ko. Well, I don't know. Hanggat walang authentication galing sa CICC, ang hirap kong paniwalaan. Ngunit, wala gago, wala na to. Grabe. Kung totoo man to, napakatindi ni congressman dito. Nako. Kapal na mga mukha Oo, niyo. Wala kayong napakatindi Panginoon Diyos talaga. na sa dibdib niyo. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Sa ngayon, mga kahobre ko, wala man direktang pahayag si Kim Domingo hingin sa isyong ipinupukol sa kanya. Sa kabila nito, makikita natin na tila unbothered ang actress dahil sa kanyang mga social media posts na nagpapakitang kasalukuyan siyang nag-e-enjoy sa kanyang bakasyon sa Thailand. Mga kahombre ko, yan, makikita natin na nag-e-enjoy siya. Nakukuha pa rin ho nitong mag-reply sa mga comments sa kanyang mga posts. Sino ang kasama mo? Thai boyfriend ko for 3 years. Okay lang ba? Wala kang kasama, idol. Meron, brother. Thai boyfriend ko, 3 years. Okay lang? Wala tayong magagawa kung yun ang puhunan niya. Di ba? Be practical. Ika nga. Ako nga, na babae, gandang-ganda kay Kim. Eh. What else pa sa mga gurang na mapera? Uy. Kung totoo na si Kim Domingo, yan, di na ako mabibigla. Saksi ako kung paano siya binok ng isa sa mga congressman namin dito. Oh my God. Tapos, ito kung nagsabi ay, my God, verified pa yung kanyang badge. So, oh my goodness, man. Nakaya niyang lalaki na yan. Sa pagkakatanda ko, si Kim Domingo yung ayaw na daw tumanggap ng role na pagpapasexy kasi ayaw daw niya na matandaan sa ganun lang. Mas okay daw kung sa talent mismo in acting daw or roles. Di ko natanda saan ko nabasa yung interview niya na yon. Tapos nagpapakapok yan siya. The duality ha. Wow. Ang lakas talaga makagwapo macho pag maraming pera eh, no? Well, babae lang siya na naghahanap buhay. Problema lang is baka galing sa kaban ng bayan ang perang napupunta sa kanya. Oh, yun yung sinasabi natin kanina. 'Di ba? Oh, baka napupunta, yun yung mga komento ng ibang netizens na baka yung mga ghost project, yung kaban ng bayan, napupunta dito sa mga babae. Baka nga hindi lang si Kim Domingo yung inalagaan nito, 'di ba? O baka marami pang iba hindi natin alam, 'di ba? Baka may maglabasan bigla. Ang hindi maganda. So, yun mga kahombre ko. Grabe, napakatindi ho ng issue na ito, no? Pero, Sian Gaza is a very, very lucky guy kasi wala siya sa bansang ito. Kaya naman may ganyan siyang apog o lakas ng loob, no? Na maglabas ng kung ano-ano na tulad nito na sobrang grabe. To the point na pwedeng-pwede ho ito, mga kahombre ko, na makasira sa isang buong pamilya, mga kahombre ko. At Correct. sa imahe din ng isang congressman. Correct. Pero yan, mga kababayan, kasalanan na ng kongresista yan, di ba? Kasalanan na ng kongresista yan. Pumasok siya sa ganyan. Alam niyang public servant siya, di ba? Alam niyang nasa public service siya. Yung mata ng tao nasa kanya. Dito kay Kim, walang mawawala diyan. Dalaga yan, di ba? Hindi nga natin alam kung totoo yung sinasabi niyang Thai boyfriend niya for 3 years. Kung meron siyang Thai boyfriend for 3 years, malala ito. Ibig sabihin, hindi alam ng boyfriend niya. O kung alaman ng boyfriend ni Kim, malala ito. Di ba? Parang, ay, sige, hututan mo lang yan si Balyena, di ba? Yung malaking tiyan na yan, di ba? Total, paldo naman tayo dyan. Di ba? Naku, kung ganito yung mga kalakaran, mga kababayan, hindi na ako nagtataka, mga kababayan, na mas marami pang lalabas na mga ganyang klaseng kalakaran ng mga artista na talagang magpasa hanggang ngayon. Kasi dati pa yan dati pang mga issue yan. Yung mga alaalaga, yung mga binibili ng mga, di ba, kongresista, ng mga senador, inooperan, milyon, di ba, milyong piso, bahay at lupa, di ba, Forbes Park. Kaya ito, mga kababayan, isa itong, halimbawa na talagang grabe. Kung kaya nilang gumastos ng ganyan, talagang questionable talaga. Diba? Questionable talaga kung saan nanggagaling ang limpak-limpak na salapi nila, no, na pinamimigay sa mga babae nila. Itanong kaya natin kay Robin, no? Si Robin babaero, 'di ba? Sabi niya, aminado naman siya 'di ba?
na talagang ang weaknesses niya ay babae. Basta ang katwiran niya, kaya niyang buhayin. Wala namang problema ron. Pero ang tanong dito is, saan ang gagaling? 'Di ba? Saan ang gagaling yung binibili ng house and lot? Bawat, di umano, bawat request nitong babae, nito ni Kim, do'n sa kongresista ay house and lot. Ayon yan mismo kay Sian Gasa. Di umano ay eto daw ang hinihingi palagi ni Kim Domingo na gusto niyang regalo, house and lot. Matindi ano, may nakailang house and lot na kaya si Kim dito, 'no? Yun ang tanong diyan at kung saan nanggagaling yung kaperahan nitong kongresista na ito. Ang ano talaga 'no, kung iisipin natin mga kababayan, ordinaryong Pilipino, ang dali nilang gumasta ng pera kasi palibhasa hindi sa kanila nanggaling, sa atin pong mamamayang Pilipino. Sila-sila po ang naghahati-hati, sila-sila ang, gumagawa ng diskarte para matugunan yung pangangailangan ng kalibugan nila. 'Di ba? Yung pangangailangan ng kanilang, init ng katawan, 'di ba? Kaya nakakadismaya talaga sobra 'no, parang minsan sasabihin mo sa sarili mo, "Anak ng tokwa, wala na bang matino talagang mailuluklok?" 'Di ba? Sana naman may mga 'di ba, maipanganak, 'di ba? May mga maipanganak sa mga darating na henerasyon na mga public servant talaga, kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos na alam niyo yung salitang public servant, gaya ni Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Na talagang, nandiyan public service ang ginagawa, 'di ba? Kagaya nila, Erwin Tulfo, 'di ba? Na talagang naandon yung, suporta sa mga manggagawang Pilipino, sa mga OFW, 'di ba? Yan yung mga kumbaga sana may isilang pa na mga kagaya nila, 'di ba? Hindi kagaya nito ni ni pangalan nito, hindi kagaya nito ni Leviste, 'di ba? O mapunta tayo kay Leviste mga kababayan, na kung saan, kaalyado rin, kaalyado rin po ni Sara Duterte or ng mga Duterte, oh. 'Di ba nabisto nga itong si Leviste dito sa kanyang, talumpati ba, 'di ba? Mahirap kasi dito kay Leviste masyadong madaldal, 'di ba? Ayan kakadaldal niya ng kakadaldal, kada daldal niya nabisto tuloy siya mga kababayan, 'di ba? Nabisto siya malala kung saan, eto po, pakinggan natin. Hmm, wait lang po, nasaan na yun? Hmm. Ito wala. Hmm. Ito. Magkano po bang ginastos mo sa election? Sa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos. At ako ay may ikinunod. So yung foundation niyo yung gumastos ng money? Di ba nautal-utal. Nangyari. Dahil sa kakadaldal ng hayop na to, itong bata na to, tumamas boy na to, nasabi niya tuloy na siya ay gumastos sa kanyang foundation na nagpondo siya ng 6 billion pesos. Imagine that. Batang kongresista ka pa lang, meron ka ng 6 billion pesos. Imagine. And ito ang katanungan dyan, Leviste. Yan ba ay nakalagay sa salin mong hayop ka? Yan ba ay nakalagay naka-indicate ba yan sa salin mo? Diba? Yan 6 billion pesos na yan. Imagine that. Mas mayaman ka pa pala kay Sara Duterte. Diba? Sabi ni Sara Duterte, ano lang siya eh. Sabi ni Sara Duterte, million lang siya, 88 million lang. Anak ng pusang gala talaga, Leviste, di ba? Nagkanda utal-utal pa ang gago, di ba? Nagkanda utal-utal pa. Kasi nadulas siya eh. Ulitin natin. Nangyari. Pinaparating ko lang
ang sinabi sa akin at medyo sa ibang mga region ng bansa, at hindi ko tapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang Nagkandaw talo talaga. Di ba mga kababayan? Nagkandaw silibisting kulangot, mga kababayan. Oh. Kasi bakit? Nagulat siya sa sinabi niya Mismo sa bibig niya nang galing, mga kababayan, na na 6 billion. Ulitin natin. Sa Facebook po, lahat ng ginastos ko, inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos. Ako ay may sa kanyang foundation daw sa kanyang foundation na 6 billion pesos. Ngayon tatanungin ko kayo, mga kababayan. Sa tingin nyo, saan kukuha si Libiste ng 6 billion pesos? Saan kukuha si Libiste ng 6 billion pesos para pondo sa kanyang foundation na sinasabi niya? Kayo, i-analyze nyo mabuti, especially mga DDS, pakisagot mga DDS, saan nanggaling sa baguhang kongresista na to, baguhang kongresista, na nagkaroon agad ng 6 billion pesos. Magkano lang ba sahod ng kongresista? Diba? Magkano lang ba sahod ng kongresista? My God. Kung walang anomalya. Kaya nga tanong natin dito sa mga DDS na nandito, mga DDS, baka alam nyo kasi. 'Di ba? Oo, baka alam nyo kasi. Nagtatanong lang kami, 'di ba? Nagtatanong lang tayo, mga kababayan, 'di ba? Kasi baka alam nyo 'Di ba? Kasi DDS kayo, posibleng hindi nyo alam kung saan nanggagaling ang pera ng mga Duterte or ng mga pro-Duterte supporter or ng mga kaalyado ng mga Duterte. Di ba nasabat na nga yung isa, si Franco. Nasabat na, isang pro-Duterte. Isang pro-Duterte, si Franco. March po, ang mga kasama niya, wedding niya, wedding niya yun ang kasama niya, sino? Sila Kiko Barsaga, Guanzon, at ibang personality na mga DDS vlogger. Invited po. Last March lang yun last March lang Baka sabihin na naman nila, gawa-gawa ka naman ng kwento. Hindi po. Hindi gumagawa ng kwento si Berador Pikwa. Latest po ang post ni Franco. Eto pakita ko sa inyo. Baka mamaya sabihin kasi nung dyan, di ba, mga tanga-tanga dyan. Wala tayong ebidensya. So, syempre, papakita tayo ng ebidensya. Di ba? Ito. Mga kababayan, pagkaaliyado ni Sara Duterte. Grabe, walang pagtanggol kay Sara Duterte at sa mga Duterte, itong animal na to, dahil meron palang tinatagong kawalangan, meron palang tinatagong bilyong wait lang, ito pala yan, sorry. Ito naman pala ang resibo, mga kababayan. Legit, no? Last March, no, yung kasal ni Franco, mga DDS pala, ang mga talagang literal, nakadikit nitong gago na ito. Itong extortion king, no? Na tinatawag nga siya. Dahil mahilig pala sa maleta talaga, mga DDS, male-maleta ang gusto na pera at salapi, no? Grabing galawan talaga ito. Kaya nga ang katanungan ng mga taong bayan, sino ba talaga itong si Franco? Ang magsasalita po niya mismo yung kanyang IG account, yung kanyang kasal, napaka-latest po nun, mga kababayan. Wala po si mahal na Pangulong Bongbong Marcos doon. Ang nandun po ay halos lahat ng mga DDS. Diba? Kaya malamang sa malamang. Alam nyo na kung sino nasa likod nito. Marami nga nagsasabi na di umano ay kinukuha nito yung loob ni Martin Romualdez para di ba, kumampi dito nga kay Sara Duterte. Alam naman natin na alamak ang nakawan nitong mga hinayupak na to, di ba? Kaya sila naglalaglagan na. Tinakwil na nga ng mga DDS, kaso sad to say, mga kababayan.
na andito ang mga ebidensya. Nakaladlad po ang ebidensya. At latest po yan, hindi naman kagaya nung pinapalabas ng mga DDS ngayon. Putang ina, last ano pa yun? Uniteam pa yun, mga kababayan. Nung panahon na si Franco pa ang umahawak sa Uniteam, campaign, di ba? Social media campaign. Si Franco pa talaga umahawak noon, nung panahon na Uniteam. Mas pinili niya si Sara Duterte. Wala tayong magagawa, di ba? Desisyon niya yon, di ba? Gusto niya sa maling daan at gusto niya sa mga nakawan. Kaya eto, pakinggan nyo, tignan nyo, kung ano ang ebidensya dyan. Wang Zon, Kang Mayao, at iba pang DDS vloggers. Invited naman pala sa bonggang kasal ni Franco Mabanta 8 weeks ago. Founder ng BGMN, pera galing sa maleta nga ni. Diba? Galing sa maleta nga ni mga kababayan. Sila pala mahilig sa maleta talaga, no? Pinamaleta yung yung in-extort, no? Grabe yung extortion na yun. Ibang klase talaga mga DDS. Eto, paano niya may papaliwanag to mga DDS? Latest to eh. Di ba mga kababayan? Latest yan. Latest yan. March po ikinasal si Franco. Kung bataan siya, yung sinasabi ng mga DDS nila, banat bay dahil itinatanggi nga nila na hindi DDS si Franco. Pero yung mga bisita, DDS. Wala ni isang anino ni Pangulong Bongbong Marcos nung March. Pero ang pinupukol ng mga tarantadong mga DDS, di ba? Yung pinupukol ng mga tarantadong DDS, ano raw, social media associate daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Franco. Ang ang pagkakaalam natin diyan mga kababayan, literally, siya ang isa sa mga nag-handle ng social media campaign ng Uniteam. Okay, ng Uniteam. So, ang tendency mga kababayan, nung hindi pa nag-aaway or na magkasundo pa ay Uniteam, syempre nasa side sila, 'di ba, na Uniteam. Sara Duterte at Bongbong Marcos. Ang tendency mga kababayan, nung nag-away nga, syempre mas pinili niya si Sara, 'di ba? Mas pinili niya si Sara, 'di ba? Wala tayong magagawa ron. Kaya ngayon, ang nangyari mga kababayan, dahil gusto nilang kikilan si Martin Romualdez, ayun, nadali sila. Isinuplong sila. Inano sila, di ba? Kasi ganyan parang ransom yan di ba? Parang kidnap o ransom yan. Kinikidnap yung iyong dignidad. Tatakutin ka di ba? Kukulong ka sa takot, di ba? Dahil may papalabas daw video na makakasira ng husto kay Martin Romualdez. Ayon yan sa balita, di ba? Ayon niya mismo sa balita. Kaya ito, di ba, mga matitibay na ebidensya ito. Kagaya kay Lebiste, sa mismong bibig niya narinig na meron siyang 6 billion pesos. Saan galing yun, Lebiste? Baguhan ka pa lang. Grabe ka naman, ang lupit mo naman, di ba? Naka-earn ka kaagad. Tingnan nga natin kung magkano salin ni Lebiste. Research natin. Siyempre, kailangan na makita natin, di ba? Lebiste, salin. Latest, salin. Based on 2026, May 26, ang kanyang salin, asan na? Asan na yun? Wait lang. Last March, shoutout po sa mga bagong dating dyan,
Ano yung nakagawa niya? Ito pala yung SALN niya, mga kababayan. Oh. Yung iskandalo, di ba? Yung iskandalong kinasangkutan niya rito. Di ba? Dito sa 34 billion, di ba? Na ano, oh, na tawag dito, kinita 20 billion na kinita niya dito sa ano na ito. Grabe, no? At ang latest SALN niya, mga kababayan, tignan natin. Is grabe. Grabe siya. Oh. Medyo malabo lang pero 100 ano to, 12 million pesos, mga kababayan. 112. Ayan unmarried. Grabe. Pero walang bilyon, 'di ba? Walang bilyon. Walang bilyon, mga kababayan. Saan galing yung 6 billion, 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang katanungan doon. Saan galing yung 6 billion na sinasabi mo, Lebiste? Grabe ka naman, 'di ba? Oh. Saan galing 'yon, Lebiste? Kayo, mga kababayan, tingin nyo saan galing yung 'di ba? Malamang sa malamang dito, no? Dito galing, no? Yung binenta niyang prangkisa, 'di ba? Na hindi alam ng Senado, 'di ba? Matindi talaga, ninegosyo, no? Grabe, binenta sa pribado. Kaya nabigyan siya ng prangkisa rito, eh. Grabe, matindi talaga. Matindi talaga korupsyon, no? Kahit bata pa ng mga imagine niyo, no? Kayo kaya, hindi, kayo mismo, mga kababayan, tanongin niyo sa sarili niyo, kaya niyo bang kumain ng galing sa nakaw? Or ipakain sa pamilya niyo, 'di ba, sa mga anak niyo galing sa nakaw? 'Di ba? Grabe, imagine niyo inaalmusal. Pero ito kasi mga ito, kagaya ni Libiste, mga kababayan, hindi na po tinatablan ng hiya ito, eh. Oo, sa totoo lang, hindi na tinatablan ng hiya ito or kahihiyan, hindi na. Wala nang kahihiyan itong mga ito. Imagine niyo gigising ng umaga, magkakape. Yung pinangkakape niya, mga kababayan, hindi galing sa sahod niya. Galing sa pondo ng bayan. Na tax mo. Tax ko, tax nating lahat. Imagine that, mga kababayan, di ba? Nakakapanlumulang isipin na may mga nagbabayad ng tax. Especially mga artista. Mga artista yan, every income tax nila, meron silang binabayaran. Diba? Every endorser nila, meron silang binabayaran na taxes. Annually yan. Imagine niyo magbabayad sila ng tax. Tapos winawalang yalang ng mga kongresistang ito. Lalo na ito, si Lebiste, baguhan pa lang. Nadulas, meron siya 6 billion nung campaign niya na inilagay niya sa kanyang tawag dito, foundation. Kayo nga, mga kababayan, kayo mga DDS, sabihin nyo nga saan nanggagaling ang pera niyan. Wala nga kayo masagot kung saan nanggagaling ang pera niya. Diba? Hindi nga nakalagay sa SALN niya. Kaya siguro nagulat siya, eh. Diba? Nagkanta utal siya dahil bakit? Nagulat siya, dun sa inano niya. Diba? Kaya maging silbing aral sa atin ito, mga kababayan, na sa darating na election 2028, maging mapanuri tayo, maging wais tayo, at maging na tayo, 'di ba? Madala na tayo. Baka sasabihin nyo na naman, binoto kita, Sara Duterte, yung pala bubudulin mo lang kami. Yan yung mahirap marinig, 'di ba, pagdating ng panahon. 'Di ba? Baka mamaya pagdating magsisi kayo lahat, 'di ba? For example, for example lang nanalo si Sara. Sasabihin nyo,
Pagka nakikita nyo ng malala yung sistema ng Pilipinas, sasabihin nyo, ay, grabe, dapat pala hindi ka namin binoto. Dapat pala, grabe, binudol mo kami. Yan yung usually sinasagot ng mga walang alam. Oo, yung naayudahan lang sila, nabigyan lang sila for the meantime, botohan, binili lang yung boto nila for the meantime. Pero, 'di ba, 6 years na ano yun, 'di ba? 6 years na kasumpa-sumpa yun, 'di ba? Imagine niyo yun. Kay Digong nga, 'di ba? Ilan tayong nagsisi kay Digong? Ako, to be honest, ako nagsisi ako. Binoto ko si Digong. Kasi wala pa ako masyadong nun. 'Di ba? Basta go with the flow lang ako kung sinong malakas. Yun lang yung sinusunod, sino yung gusto ng karamihan. At sikat, yun yung binoboto ko. Kasi bata pa ako. Ngayong meron na at malawak na yung kaalaman ko sa politika, sa laro ng politika, lalo-lalo na laro ng politiko. Importante yon. Ang hanapin natin, public service, public servant, marunong sa salitang public service. Hindi kagaya ng si Sara nga, ito na nga lang sinasabi ko Ano ba yung public service na nagawa ni Sara Duterte? Kahit sa mga kalye serye namin, kalye survey na ginagawa namin, halos walang masabi. Halos walang masabi ang mga DDS. Pag tinanong mo sila sa mga proyekto ng Duterte, kahit dating administrasyon, yung mga napatapos na infrastructure, wala. Kahit mga pabahay, hindi nila alam. Kasi ang alam nila, yung mga yung about lang sa drugs. Doon nga sa war on drugs, yun lang ang lagi nilang binabanggit. Di ba? Maganda kasi na wala yung mga adik. Ayun, di ba? Nasa dahi. Diyan nga yung kinapahamak niya di ba? Dahil just sa extrajudicial killing Tapos ipagmamalaki mo pa na maraming nadamay na tao. Di ba? Maraming nadamay na inosenteng tao. Especially mga bata, na bitbit ng mga magulang, pinagraratrat yung magulang, habang bitbit yung 5 taon na anak. Imagine niyo. Tapos pagmamalaki nyo. Kaya nga sabi ni Digong, di ba? Ang pagkakamali ko lang yung extrajudicial killing, yung EJK. Yan yung pinagsisihan niya ng husto. Diba? Kasi wala rin naman siya na ipakulong na drug lord Kaya nga kung tatanungin mo mga DDS, boto ka ba sa EJK? Oo, sasabihin ng mga DDS, oo naman kasi maraming sa tingin mo, bakit siya nasa daig? Kung walang nadamay na inosenteng tao. Bakit siya nasa ICC? Wala na, sasabihin, pinulitika lang siya, hindi madadaan sa politika yun, ICC yun International Criminal Court yun. Maniniwala pa ako dito sa Pilipinas, mapupolitika siya. Pero doon sa ibang bansa, okay, especially sa ICC, walang politika na ron. Diba? Walang politika ron. Mayabang lang talaga yung tatay niyong karton. Diba? Angas-angas ng salita. Tapos pagdating sa ICC, Rico, bangag sa fentanyl lobat. Di ba mga kababayan? Kaya mga DDS na yan, sabog din sa fentanyl yan So ayun mga kababayan, nakalipas na 1 oras mahigit na tayo. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at sa mga bagong subscriber na naman natin. Thank you so much at mabuhay po kayo. Pasensya na po at masyadong hating gabi na. At mag-alas 11 na, no? Mag-alas 12 na. So maraming salamat mga kababayan. Daming galit na mga DDS, Umahabol pa kayo, mga tae naman utak nyo. Di ba? Manood kayo ng mga kalye serye namin para makita nyo kung gaano kabobo yung mga kapwa nyo DDS. Na-expose namin sa social media, sa madlang people, kung gaano kabobobo ang mga DDS voter. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Tandaan nyo, atin ang West Philippine Sea. Hindi sa China. Hindi kagaya sa sinasabi ni Digong na ipamimigay niya ang ating bansang Pilipinas. Di ba? Ugok.
So once again, ito po muli ang inyong lingkod, Tirador Pico at your service. Maraming salamat and have a great one. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause